Ang aking pong itatanong tungkol po sa tunay na kahulugan na sinasabing dating daan, kung saan po tayo makatatagpo ng isang matuwid na daan tungo sa ating kapayapaan at kaligtasan. Isa po yan sa aking katanungan para matuklasan natin ang buod ng katotohanan ng ating hinahanap na wastong pag-aaral. Alam niyo po kapatid, ang daan sa Biblia, mga simboliko po yan, di naman po literal na daan yan. No? Gaya halimbawa, sabi ni San Pablo sa Iglesia sa Corinto ng una, sa 12:31 ng unang Corinto, ganito po nakasulat doon. Pakinggan. Tatapwat maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob, at itinuturo ko sa inyo ang isang daang kagaling-galingan. Ang nagtuturo po niyan, mga apostol. Kaya tanong niyo, saan natin masusumpungan? Sa mga apostol po. Sabi ni Pablo, maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob, at itinuturo ko sa inyo ang isang daang kagaling-galingan. A more excellent way. Un camino mas excelente. Yun ang sabi sa Kastila. Wala na pong mas magaling pang daan doon, yung itinuturo ng mga apostol, kagaya ni San Pablo. Ano po ba yung daan na yan, kapatid? Sabi ni San Pablo mismo, doon sa 22:4 ng Gawa. Ito po ang nakasulat sa talata. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa pagpatay, na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki, at gayon din ang mga babae. Ayan, ipinag-usig ko ang wika, ang daang ito hanggang sa pagpatay, na tinatalian at ipinapasok sa bilangguan ang mga lalaki, at gayon din ang mga babae. Di ba, kapatid Dawid? Ito po pala'y daan na merong mga lalaki at babae sa loob. Hindi po ito literal na daan, kundi ito'y daan na inusig ni Pablo. Alin ba yung inusig niyan daan, kapatid na Willie? Basahin natin. Sabi po sa Galatia 1:13, sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Ayun. Ang inusig niya pong daan, yung iglesia ng Diyos, yung nasa Biblia. Yun pong iglesia kasi, tinulad ng Diyos yan sa daan na dadaanan ng mga tao na gustong maglingkod sa Diyos. Si Kristo po kasi mismo, na nasa iglesia, daan din. Sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan ng buhay, para pong away in a way. Na daang nasa loob pa ng isa pang daan. Ganun po ang sinasabi ng Biblia. Kaya sabi ko sa inyo, marami pong daang sinasabi sa Biblia, ito hindi naman literal na daan, kundi ito yung mga simbolismo. Kagaya ng iglesia, tinatawag na daan. Si Kristo po tinatawag na daan. Si Kristo po ang nasa iglesia. Siya ang sinusunod sa iglesia bilang daan. Tungkol po kasi doon sa naabot ng aking pag-aaral dito sa tatlong uring daan, kung sa pangkaraniwan lamang makikita natin, isang kaliwa at isang kanan, at yung kanan nakalagay iyon ang mga tupa, at yung kaliwa naman yung kambing. Makasabat po ako, kapatid, hindi po daan yun. Yung daan po ng Diyos, walang kaliwa at walang kanan yun, diretso po yun. Yung sinasabi yung kaliwa nasa tupa, yung ay ang kambing na kanan nasa tupa, hindi po daan yun. Yun ay pagtitipon ng Diyos sa lahat ng tao pagdating ng paghuhukom. Pakinggan niyo po sa 25:32 ni Mateo. Ito po ang nakasulat. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. At sila'y pagbubuktin-buktin niya, na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, tatapwat sa kaliwa ang mga kambing. Ayan, yun po sa paghuhukom na, hindi po sa buhay na ito yan Pag tinipon niya at hahatulan niya na lahat ng tao, pagbubukdin-bukdin niya yung mga tao. Yung kaliwa, ilalagay niya yung tupa ron, yung kanan naman doon niya ilalagay yung kambing.
Pero yung Kanan po sa yung kanan doon niya ilalagay yung tupa, yung kaliwa yung kambing. Ngayon, yung pundaan ng Diyos, at ang utos niya purong pag nilalakaran mo yun, huwag kang liliko sa kaliwa, huwag kang liliko sa kanan. Wala pong pakaliwat pakanan yung daan ng Diyos. Basahin natin sa Kawikaan, kapatid Noel. Ito po sabi sa 4:27, huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man. Ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Ang ano po ng Diyos, ang daan ng Diyos diretso. It's a way of righteousness. Wala pong pakaliwat, wala pong pakanan. Ganun po. Ganun nga po ang aking pagkakaalam dahil kasi tungkol doon sa tatlong uring landas, isang kaliwa, isang kanan, dapat sa gitna. Yun ang tinatawag na tatlong persona, kaya mayroong tayong daan na LRT sa taas, Trinidad, tatlong persona. Kaya dapat po talaga ang maging landas ng tao, yung katapat at katotohanan. Pagdating po dyan, hindi na naman tayo magkakasundo dyan, kapatid. Kung tatlong persona yon, ibig niyo sabihin, yung Ama, yung Anak at yung Espiritu Santo. Yung po Kristo, daan din yun. Yung Ama, daan din po yun eh. Ibig niyo ba sabihin, pag dumiretso kayo sa Ama, hindi niyo nadadaanan si Kristo at saka yung Espiritu Santo. Kailangan po natin pareho yun eh. Yung Espiritu Santo kailangan natin dahil tumutulong yun sa ating kahinaan. Pakinggan niyo po sa 8:26 ng Roma. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. We cannot do without the Holy Spirit. Yung Holy Spirit po ang nagpapalakas ng ating kahinaan. Yun namang anak na ang Panginoon Kristo, yun naman po ang ating tagapagligtas. Hindi naman po pwedeng hindi tayo dadaan sa Kanya, no? Nasa 6:44 ng Juan. Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin, ang sa Kanya'y magdala sa akin, at siya aking ibabangon sa huling araw. Para ka po magkaroon ng pagkabuhay na maguli, maligtas kailangan mo si Kristo di ba? Kailangan mo rin lalo naman yung Ama. Kaya, kung ang ibig niyo pong sabihin dyan, yung kaliwa, kanan, Ama, ay yung gitna, yung Ama, kaliwa, Espiritu, anak naman yung kanan, lahat po yung kailangan kapatid. Hindi po daan na ibig sabihin dun yung sinasabi niyong tatlong persona, hindi naman po Kung ang ating Biblia ay matalinghaga, ang aking mga binibigas dito, kumbaga, parang isang halimbawa lamang, katulad ng King, Queen, Jack, yung Jack ang nasa gitna. Yung Jack, yun ang nagpapataas na sasakyan kapag ito'y napaplat. Kaya ang ibig sabihin, yung Diyos, paghahari ng Diyos ay kababaan, sa panahong darating, sila, kung alin daw ang pinakamababa, ay sila ang itataas. Kaya yung Jack, kung yun ang Jack na nagpapataas talaga na King, Queen, Jack, Ama, Ina, at saka yung anak. Jesus, Maria, at Jose, parang ganun po yan. Yung Jack na sinasabi nyo, nagtataas ka nyo, yung Jack. Jack na sasakyan yun. Hindi yun yung Jack dun sa... Opo. Jack po talaga na sasakyan yun. Kaya may... hindi po yun yung Jack nung kasama nung King at saka Queen, di ba? Ang tunay pong lumikha, ganito po yan Ang tunay pong lumikha, kahit saan natin pag-aralan, naroon siya sa lahat ng kanyang ginawa. Hindi po ba? Kaya, hindi po. Pasensya na po kayo, hindi ako naniniwala na ang Diyos naroon sa lahat ng kanyang ginawa. Wala po sa Biblia yon, kapatid. Siya po ay gumawa ng impyerno, pero wala po siya roon. Hindi po siya roon. Kaya, ipagpauman ninyo, kapatid, ang programa ko po kasi napapakinggan sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Hindi po ako makakapagpahintulot na makawala sa programa ko yung hindi ko paniniwala na hindi ko nililiwanag kasi baka mamarka sa tao, ganun din ang paniniwala ko. Kasi ginamit niyo yung Queen at saka King at saka yung Jack. Yung palang Jack niyo, pantaas ng sasakyan. Akala ko yung Queen, King at saka Jack niyo, yung sa chess. Hindi ba naman yun, di ba, no? Ano ba yun? Di ba Jack din yun sa chess? Sa baraha po. Sa baraha. Ay, sa baraha. Sa baraha nga pala, ibig sabihin. Yung King, saka Queen, at saka Jack doon, yung Jack doon, hindi pantaas ng yun, di ba? Yun yata ang pampatalo sa Lucky 9, pasensya na po kayo kasi ito naman pong programang ito, hindi programang sampay bahon. Ito po'y pinakikinggan ng mahigit na 3 milyon tao sa internet.